Madalas kaming mag-inuman ni Leo tuwing Biyernes ng gabi. Isang paraan ito para makapag-unwind mula sa stress ng trabaho at mga problema sa buhay. Nang gabing iyon, mas pinili naming mag-inom sa loob ng isang abandonadong bahay malapit sa amin. Matagal na itong kinatatakutan ng mga tao sa baryo namin, ngunit para sa amin, isa itong magandang oportunidad para sa isang kakaibang adventure. Habang nakaupo sa sahig na natatakpan ng alikabok, pinagmamasdan ko ang mga madilim na sulok ng bahay. Ang mga pader ay may mga lumang larawan na halos hindi na makita ang muka ng mga tao dahil sa kapal ng agiw. Nakakatakot pala talaga dito, sabi ko habang nagbubuhos ng alak sa aming baso. Nagtawanan lang kami ni Leo. Pareho naming itinatago ang kaba na nagsisimula ng magpakita sa aming mga mukha. Nang matapos ang inuman, napagdesisyunan naming magpahinga, pansamantala. Nakahanap kami ng lumang kama na may sirang kutsyon sa isang silid sa itaas. Pagod na rin kami at tila ba hinihila na kami ng antok. Agad akong nahiga at pumikit, pilit na iniwasan ang mga imaheng gumugulo sa aking isip. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nakatulog. Nagising ako sa isang ingay na tila ba malakas na kalabog mula sa ibaba. Nagdudumilat ang mga mata ko at nang bumangon ako mula sa kama, naramdaman ko ang malamig na hangin na dumadampi sa aking balat. Parang may kakaibang presensya sa loob ng silid. Nang lingunin ko ang paanan ng kama, nanlaki ang mga mata ko sa aking nakita. Isang matandang babae ang nakatayo doon. Maputla ang kanyang balat at ang kanyang mga mata ay tila walang buhay. Ang kanyang buhok ay puting-puti at mahaba at nakasuot siya ng damit na para bang galing pa sa sinaunang panahon. Nanatili lang akong nakaupo, nag-aalangan kung totoo nga ba ang aking nakikita. Leo, mahina kong tawag, ngunit hindi siya umimik. Nilingon ko siya at nakita kong nakapikit pa rin. Marahil ay tulog na tulog. Hindi ko alam ang gagawin. Ang takot ay nag-ugat na sa aking dibdib. Ang matandang babae ay hindi gumagalaw, ngunit may malalim na hinanakit sa kanyang mga mata na tila ba may nais iparating. Hindi ko maipaliwanag ang aking nararamdaman. Isang halo ng takot at pag-usisa. Nang biglang umihip ang malakas na hangin mula sa bintana, naramdaman ko ang malamig na simoy sa aking batok. Parang may bulong na pumapailan lang sa hangin, isang mahina at malungkot na pag-iyak. Ang mga braso ko'y nagsimula ng manginig at ang pawis ay tila umaagos sa aking noo. Sa kabila ng aking takot, napilit ko ang aking sarili na bumangon at lumapit kay Leo. Leo, gumising ka. Marahan kong sinambit habang marahang nyuyugyog ang kanyang balikat. Ngunit hindi siya tumugon. Patuloy lamang ang kanyang mahimbing na pagtulog. Tila ba wala siyang nararamdaman na kakaiba. Nang bumalik ang aking tingin sa paanan ng kama, wala na ang matandang babae. Para bang isa lamang siyang ilusyon na dala ng aking pagod at takot. Ngunit alam kong hindi iyon ang kaso. Ang lahat ng ito ay totoo at may misteryong bumabalot sa abandonadong bahay na ito. Hindi ko alam kung paano ko ito haharapin. Ngunit isa lang ang sigurado ako. May kailangan akong malaman tungkol sa matandang babae at ang kanyang dahilan kung bakit siya nagpapakita sa akin. Pagkatapos ng ilang oras ng pakikipagsapalaran sa abandonadong bahay, nagpasya kaming magpahinga ni Carlo. Kahit na may kaba sa aming mga dibdib, hindi namin mapigilan ang pagkahapo. Naglatag kami ng mga lumang kumot sa sahig ng dating silid tulugan at nagpilit matulog. Ngunit sa bawat tunog ng mga kaluskos at pag-ugong ng hangin sa labas, nananatiling gising ang aking diwa. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nakatulog, ngunit nagising ako sa tunog ng mga mahihinang hakbang sa paligid ng silid. Tumingin ako sa paligid
at nakita kong mahimbing pa ring natutulog si Carlo sa aking tabi. Ngunit may ibang presensya sa silid, isang malamig at kakaibang enerhiya na tila pumapalibot sa akin. Nang tingnan ko ang paanan ng aming hinigaan, natagpuan ko ang isang matandang babae na nakatayo roon. Ang kanyang anyo'y tila nalulunod sa anino. Ang kanyang mga matay malalim na itim at walang bahid ng buhay. Ang kanyang buhok ay puting-puti at nagsasabog ng kapanglawan sa paligid. Isang matinding kilabot ang gumapang sa aking katawan. Inalis ang lahat ng pagod na nararamdaman ko. Hindi ako makagalaw. Tila baga ako'y nakapako sa aking kinahihigaan. Ang matandang babae ay unti-unting lumapit sa akin. Ang kanyang mga labi gumagalaw, ngunit walang tunog na lumalabas. Sinubukan kong isigaw ang pangalan ni Carlo, ngunit tila nawalan ako ng boses. Ang takot ay lumulunod sa akin at walang magawa, kundi ang manalangin na magising si Carlo. Habang papalapit ng papalapit ang matanda, naramdaman ko ang malamig niyang hininga sa aking mukha. Ang kanyang mga matay tila bumabaon sa aking kaluluwa. At sa loob ng mga iyon ay may kaguluhan at bighati. Sa wakas, nakahanap ako ng lakas para igalaw ang aking kamay at marahang inugas si Carlo. Nagising siya at agad na napatingin sa direksyong tinitingnan ko. Ngunit sa kanyang mukha ay walang bakas ng pagkabahala. Anong nangyayari? Tanong niya. Tila hindi nakikita ang matandang nasa paanan namin. Mamaya? May tao sa harap natin. Bulong ko. Bahagya pang nanginginig ang tinig. Tumingin siya sa paligid, ngunit nagbuntong hininga lamang. Wala akong makita. Baka nananaginip ka lang, sabi niya. Tila hindi nararamdaman ang malamig na presensya sa silid. Ngunit alam kong hindi iyon panaginip. Alam kong may isang bagay na hindi tama sa bahay na ito. At ang multo ng matandang babae ay tila may nais ipahiwatig. Nagdesisyon akong bumangon at lumapit sa kanya, kahit na ang puso ko'y kumakabog sa kaba. Habang papalapit ako, napansin kong bumubulong ang matanda. Sa aking paglapit, ang kanyang mga salitay unti-unting naging malinaw. Tulungan mo ako. Hanapin mo ang aking anak. Paulit-ulit niyang sinasabi. Ang kanyang tinig ay puno ng pighati at pagmamakaawa. Biglang naglaho ang kanyang anyo at naiwan akong nag-iisa sa malamig at madilim na silid. Hindi ko alam kung paano ko siya matutulungan. Ngunit alam kong kailangan kong malaman ang kwento sa likod ng kanyang kaluluwa. May isang bagay sa kanyang mga mata na nag-udyok sa aking damdamin. Muli kong ginising si Carlo at sinabi ang lahat ng nangyari. Tila hindi siya makapaniwala, ngunit may bahagi sa kanya na tila naaakit sa misteryo ng bahay na ito. Nagpasya kaming alamin ang kasaysayan ng bahay sa pamamagitan ng mga lumang dokumento at mga kwentong bayan mula sa mga residente sa paligid. Habang nag-uusap kami at nagplano, hindi ko maiwasang maramdaman na may iba pang presensya sa silid. Isang malamig na hangin ang dumaan, at sa isang iglap, narinig namin ang tunog ng mga yabag mula sa itaas. Tumingin kami ni Carlo sa isa't isa, puno ng kaba, ngunit determinado. Sa aming pag-akyat sa hagdan, nagpatuloy ang ingay ng mga yabag. Tila kami inaakay patungo sa isang lihim na hindi pa namin nalalaman. Ang mga hakbang ay humantong sa isang saradong pintuan sa ikalawang palapag. Nang buksan namin ito, ang aming mga matay napadako sa isang lumang larawan ng isang batang babae na hawak ang kamay ng matandang baeng nakita ko kanina. Sa likod ng larawan ay may nakasulat na pangalan, Elena at Inay, 1943. Biglang nagkaroon ng kahulugan ang lahat. Ang matanda ay marahil ang ina ng batang si Elena at may nangyaring trahedya sa kanilang pamilya. Ngunit bago pa man namin makumpirma ang aming hinala, biglang nagbukas ang isang lihim na pintuan sa likod ng aparador.
Dahan-dahan kaming lumapit, puno ng kaba at pag-asa. Sa pagpasok namin sa madilim na silid, isang malamig na hangin ang sumalubong sa amin, kasabay ng isang boses na dumadagundong mula sa dilim. Huwag kayong makialam, banta ng tinig, at sa isang iglap, ang pintuan ay sumara ng malakas. Iniwan kaming nakakulong sa loob ng kadiliman. Pagmulat ng aking mga mata, agad akong sinalubong ng nakakapanindig, balahibong katahimikan. Ang dilim ng silid ay tila may sariling buhay, bumabalot sa akin ng malamig na pakiramdam ng takot. Ang mga anino sa paligid ay sumasayaw sa bawat kaluskos ng hangin na pumapasok sa sirang bintana. Ngunit ang pinakamatingkad sa lahat ay ang presensya ng isang matandang babae na nakatayo sa paanan ng kama. Hindi ko alam kung paano siya napunta roon. Hindi ko rin alam kung bakit tila imposibleng hindi ko siya napansin kanina. Siya ay nakasuot ng lumang damit na tila galing pa sa ibang panahon, nilulumot at puno ng alikabok. Ang kanyang mga mata ay tila dalawang itim na butas na nakatingin ng diretsyo sa akin, malamig at walang buhay. Sa wakas nagising ka rin, bulong ng matandang babae. Ang kanyang tinig ay parang alingawngaw na nagmumula sa kailaliman ng lupa. Pakiramdam ko ay natutuyo ang aking lalamunan. Hindi ko magawang magsalita o kahit gumalaw. Ang katawan ko'y tila naipit sa isang kakatwang estado ng pagkatulala at takot. Sinubukan kong bumangon, ngunit ang katawan ko'y mabigat, parang hinihigop ng kama. Sino ka? Tanong ko, halos pabulong, habang patuloy na nagsusumikap na makawala sa nakapipigil na lakas. Isa akong alaala, sagot niya. Isang alaala ng bahay na ito. Hindi ko maintindihan ang kanyang sinasabi, ngunit nararamdaman ko ang bigat ng kanyang presensya. Isang piraso ng nakaraan na hindi matanggal-tanggal sa kasalukuyan. Alam ko, sa kaloob-looban ko, na hindi siya dapat naririto, na hindi kami dapat naririto. Ang kaibigan mo, Anya, ay masyado nang matagal na natutulog. Kailangan mo na siyang gisingin bago pa mahuli ang lahat. Bigla akong napabalikwas. Si Lito. Sa gilid ng aking paningin, nakita ko ang anyo ng kaibigan ko. Nakahiga pa rin sa kabilang kama, walang malay. Hindi ko napansin kanina dahil sa sobrang takot ko sa matandang babae. Mabilis ang tibok ng puso ko habang pilit kong ginigising si Lito. Lito, gumising ka. Kailangan nating umalis dito. Sigaw ko. Nanginginig ang mga kamay habang inaalog siya. Ngunit nanatili siyang walang kibo. Tila ba mas mahigpit ang pagkakahawak sa kanya ng madilim na puwersa na bumabalot sa bahay na ito. Nakaramdam ako ng desperasyon. Ano ang gagawin ko kung hindi siya magising? May mga lihim ang bahay na ito. Muling nagsalita ang multo. At hindi lahat ng pumasok ay nakalabas. May kung anong piraso ng impormasyon na tila naglalaro sa likod ng isip ko, isang bagay na narinig o nabasa ko na dati. Tungkol sa bahay na ito. Tungkol sa mga hindi na nakabalik mula rito. Sa lahat ng ito, isang katanungan ang bumabagabag sa akin. Bakit hindi ko pa rin magawang umalis? Ano itong invisible na puwersa na pumipigil sa akin? Habang nag-iisip ako, naramdaman kong unti-unting lumalapit ang multo. Kahit hindi ko siya nakikita, ramdam ko ang kanyang presensya, parang usok na lumalapit sa akin. May oras ka pa? Anya? Ngunit hindi magtatagal. Kailangang may gawin ako. Kailangan kong isipin kung paano ililigtas si Lito at ang sarili ko. Ngunit paano? Sa gitna ng aking pag-iisip, isang ideya ang sumagi sa isip ko. Isang kalokohan. Ngunit isa lang ang pagkakataon ko. Pwede mo ba kaming tulungan? Tanong ko sa multo. Tahimik ang kanyang tugon. Ngunit ramdam ko ang pag-aalinlangan sa paligid. Bakit kita tutulungan? Tanong niya, malamig at walang damdamin.
Paano kung makatulong kami na mahanap ang kapayapaan mo? Paano kung ito ang pagkakataon mong makaalis dito? Dahan-dahang nag-iba ang anyo ng kanyang mukha. Mula sa malamig at walang buhay, nagkaroon ito ng bahid ng pag-asa. Kung magawa mo yon, baka nga makalaya ako. Isang kasunduan na puno ng panganib at pag-aalinlangan. Ngunit wala na akong ibang pagpipilian. Ito na lang ang tanging pag-asa ko. Ang tanging paraan para makalabas kami ni Lito sa buhay na ito. Sa kabila ng lahat ng takot at pag-aalinlangan, kumuha ako ng malalim na hininga at sumagot. Sige, gagawin namin. Ngunit sa likod ng aking isip, isang tanong ang patuloy na bumabagabag. Paano kung hindi ko mahanap ang kanyang kapayapaan? Ano ang mangyayari sa amin ni Lito kung mabigo kami? At sa likod ng lahat ng ito, naramdaman ko ang paggalaw ng isang lihim, isang bagay na hindi pa namin natutuklasan. May kung anong malaki at madilim na nagkukubli sa bahay na ito. At kami ay nasa gitna ng isang bagay na mas malaki kaysa sa aming iniisip. Sa pagkakatulog ko, tila ba napaliligiran ako ng malamig na hangin na unti-unting bumabalot sa akin. Humihigpit ito sa aking dibdib, parang mga kamay na hindi ko mawari kung saan nagmumula. Unti-unti akong nagising sa ingay ng mga kahoy na sahig na tila may naglalakad. Sa una, inisip kong baka isa lamang ito sa mga kaibigan kong kasama kong natutulog sa loob ng lumang bahay na ito. Ngunit nang bumaling ako sa kaliwa, nakita ko silang payapang natutulog. Walang kaalam-alam sa nangyayari sa paligid. May kakaiba sa ingay na yon. Parang may halong pagmamakaawa at lungkot. Hindi ko maipaliwanag, ngunit may hatid itong takot na bumabalot sa akin. Tumayo ako mula sa aking pagkakahiga at dahan-dahang lumapit sa pinto ng silid na aming tinutuluyan. Sa bawat hakbang, tila ba ang buong bahay ay humihinga, kasabay ng aking mga yabag. Ang mga dingding ay puno ng mga lumang larawan, at sa dilim ay parang ang mga mata ng mga taong naroon ay nakatitig sa akin. Nang buksan ko ang pinto, isang malamig na simoy ng hangin ang sumalubong sa akin. Hindi ko alam kung ano ang nagtulak sa aking lumakad palabas ng silid, ngunit may bahagi sa akin na nagsasabing kailangan kong sundan ng ingay. Habang lumalakad ako sa pasilyo, mas lumalakas ang tunog ng mga yapak. Huminto ito sa isang silid sa dulo ng pasilyo. Ang silid na palaging isinasara ng mga kaibigan ko dahil sa mga kwento ng kababalaghan dito. Hindi ko maintindihan kung bakit, ngunit naramdaman kong kailangan kong buksan ang pinto. Nang hawakan ko ang seradura, agad kong naramdaman ang lamig na tila dumaloy sa aking katawan. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto at isang malakas na kalabog ang bumungad sa akin. Kasabay ng biglang pagpatay ng ilaw sa buong bahay. Sa gitna ng kadiliman, nakita ko ang silweta ng isang matandang babae na nakatayo sa paanan ng isang lumang kama. Ang mga mata niya ay tila puno ng kalungkutan at pagsisisi. At sa kabila ng dilim, naramdaman ko ang kanyang tingin na tila tinatagos ang aking kaluluwa. Hindi ko magawang gumalaw o magsalita. Parang may puwersa na pumipigil sa akin. Ngunit sa isang iglap, ang kanyang anyo ay tila naglaho at ang ilaw ay muling nagbukas. Sa aking harapan, wala na ang matandang babae. Ang silid ay muling naging tahimik, ngunit ang kakaibang pakiramdam ay nanatili. Bumalik ako sa aming silid, nanginginig at puno ng tanong sa aking isipan. Hindi ko maialis ang imahe ng matandang babae sa aking alaala. Sino siya? Ano ang gusto niyang iparating sa akin? Nang makabalik ako sa higaan, hindi ko maalis sa isip ko ang nangyari. Tulog pa rin ang mga kaibigan ko, parang walang anumang nangyari. Nagpasya akong umupo sa kama, pilit na kinakalma ang aking sarili. Ngunit sa aking pag-upo, may naramdaman akong malamig na bagay sa ilalim ng unan ko.
Hinila ko ito at bumungad sa akin ang isang lumang litrato. Ang litrato ay ng matandang babaeng nakita ko kanina. Ngunit sa pagkakataong ito, may kasama siyang isang batang babae. Parehong nakangiti, tila walang bakas ng lungkot sa kanilang mga mukha. Sa likod ng litrato, may nakasulat na pangalan, Elena at Maria, 19.3. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin nito, ngunit alam kong may koneksyon ito sa nangyari kanina. Habang tinititigan ko ang litrato, biglang bumukas ang pinto ng aming silid at isang malamig na hangin ang pumasok. Sa pagkakataong ito, hindi na ako nagdalawang isip. Tumayo ako at nilapitan ang pinto, ngunit wala akong nakita. Nang bumalik ako sa kama, nagulat ako nang makita kong wala na ang litrato. Para bang isa lamang itong ilusyon na dala ng pagod at takot. Ngunit bago pa ako makatulog muli, isang bulong ang aking narinig. Isang tinig na tila nagmumula sa mismong pader ng silid. "Tulungan mo kami," ang sabi nito. Sa pagkakataong iyon, alam kong hindi na ito basta-bastang ingay lamang. May gustong iparating ang matandang babae at kailangan kong malaman kung ano iyon. Ngunit bago ko pa man maisip kung ano ang susunod kong gagawin, biglang bumukas ang bintana at binulaga ako ng isang malakas na hangin. Pagkagising ko, muli kong naramdaman ang presensya ng matandang babae. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nag-iisa. Katabi niya ang batang babae mula sa litrato, parehong nakatingin sa akin. Naramdaman ko ang kilabot na bumalot sa aking katawan. Ngunit kasabay nito ay ang pakiramdam na may kailangan akong tuklasin. Ano ang gusto nilang iparating sa akin? Bakit ako ang pinili nilang lapitan? Sa mga tanong na ito, alam kong hindi ko pa nakikita ang buong katotohanan. Ngunit ang alam ko, sa susunod na gabi, kailangan kong bumalik sa silid na yon. Kailangan kong malaman ang kanilang kwento. Kailangan kong malaman kung bakit kami ang napiling makasaksi sa kanilang mga multo. At sa gitna ng lahat ng ito, alam ko, hindi magiging madali ang susunod na gabi. Nagising ako sa isang malakas na kalabog na tila yumanig sa buong paligid. Agad kong naalala na kami ni Mark ay nakatulog sa loob ng abandonadong bahay na ito matapos ang isang gabi ng kasiyahan at kwentuhan. Hindi ko alam kung anong oras na, ngunit ramdam ko ang lamig na bumalot sa buong katawan ko. Nilingon ko ang aking paligid, hinahanap si Mark, ngunit sa aking pagkabigla, wala siya sa tabi ko. Nang bumangon ako mula sa pagkakahiga, napansin ko ang alikabok na bumabalot sa mga lumang kasangkapan at pader ng bahay. Tila ba mas lumala pa ang kalagayan ng lugar mula nang huli kong makita ito. Nang biglang may narinig akong kaluskos mula sa itaas. Dahan-dahan akong umakyat sa hagdan habang pinipilit kong hindi gumawa ng ingay. Ang bawat hakbang ay parang isang pangungusap na bumabasag sa katahimikan ng gabi. Pagdating ko sa ikalawang palapag, nakita ko ang isang pinto na bahagyang nakabukas. Dahan-dahan kong itinulak ito at sa loob ay may nakita akong isang lumang kama. Sa paanan nito, isang matandang babae ang nakatayo. Ang kanyang itsura ay parang isang multo mula sa ibang panahon. Ang kanyang buhok ay puting-puti at ang kanyang mga mata ay tila walang buhay. Nanginginig akong umatras, ngunit hindi ko maiwasang mapako ang tingin ko sa kanya. "Nasaan si Mark?" tanong ko, bagamat hindi ko alam kung bakit sa kanya ko ito itinanong. Ngunit sa halip na sumagot, itinaas niya ang kanyang kamay at itinuro ang isang pader sa kaliwa. Sa isang iglap, ang pader ay tila naging transparent at nakita ko si Mark sa loob ng isang madilim na silid. Nanginginig siya at tila may sinasabi, ngunit hindi ko marinig ang kanyang boses. Sinubukan kong lapitan ang pader, ngunit lumitaw ang isang hindi nakikitang hadlang na pumigil sa akin.
Bakit mo ginagawa ito? Halos pabulong kong tanong sa matanda. Ang takot ay lumalamon sa akin. Siya ay saksi, sagot niya, at ang kanyang boses ay tila nagmula sa ilalim ng lupa. Kailangan niyang magbayad. Hindi ko maintindihan ang kanyang sinasabi, ngunit alam kong hindi ko basta-basta maiiwan si Mark. Kailangan kong gumawa ng paraan upang mailigtas siya. Muli kong sinubukang hanapin ang pintuan ng silid na iyon. Ngunit sa bawat hakbang ko'y tila lalo akong naliligaw sa loob ng bahay na ito. Ang mga pinto ay naglaho at ang mga pasilyo ay tila nagbabago-bago. Bigla kong naalala ang kwento ng mga lokal na ang bahay na ito ay pag-aari ng isang matandang babaeng nagngangalang Aling Marta. Matagal na umano siyang pumanaw, ngunit sinasabing ang kanyang kaluluwa ay nananatili dito. Sinasabing may isang lihim na silid sa bahay na ito kung saan itinatago niya ang lahat ng kanyang mga lihim. Naalala ko ang isang bahagi ng pader sa unang palapag na tila kakaiba ang kulay. Agad akong bumalik doon, umaasang ito ang magiging susi upang mailigtas si Mark. Nang marating ko ang pader, napansin kong may isang maliit na ukit sa gilid nito, tila isang marka. Pinindot ko ito at biglang bumukas ang isang lihim na pintuan. Sa loob nakita ko si Mark na nakaluhod sa sahig, tila wala sa kanyang sarili. Agad ko siyang nilapitan at niyugyog upang magising. Unti-unti siyang nagmulat ng mata at tila nagulat sa kanyang nakita. Kailangan nating umalis dito, sabi ko, halos magmakaawa. Ngunit bago pa man kami makalabas, naramdaman naming muli ang presensya ng matandang babae. Nakatayo siya sa pintuan, ang kanyang mga mata ay nagbabagang pula. Hindi kayo makakaalis, wika niya, at biglang nagbago ang paligid. Ang dingding ay nagsara, at kami ay natagpuan sa isang masikip na espasyo, tila walang daan palabas. Nang biglang may narinig kaming tawa ng isang bata mula sa likod namin, at sa aming paglingon, nakita namin ang isang batang babae na may hawak na laruang manika. Tara, laro tayo, sabi niya. Ngunit ang kanyang ngiti ay tila puno ng lihim na kasamaan. Sa puntong iyon, naisip ko kung paano namin malalampasan ang sitwasyong ito. Ang bahay na ito ay tila puno ng mga kaluluwa na hindi matahimik, at kami ni Mark ay tila bahagi na ngayon ng kanilang laro. Ngunit isang bagay ang sigurado, hindi namin basta-basta susuko. Kailangan naming makahanap ng paraan upang makalabas at ibalik ang katahimikan sa mga nilalang na ito. Habang iniisip ko ang susunod naming hakbang, isang malamig na hangin ang humampas sa amin at lahat ng ilaw sa paligid ay biglang naglaho. Sa kabila ng dilim, naramdaman kong hindi kami nag-iisa. Ang oras ay tumigil at kami ay binalot ng isang malalim na kaba. Hindi alam kung ano ang susunod na mangyayari. Ngunit isang bagay ang tiyak. Ang kwento naming ito ay malayo pa sa katapusan. Naalimpungatan ako sa isang malakas na kalabog. Ang aking mga matay agad na bumukas, ngunit agad din akong napapikit dahil sa hamog na bumabalot sa paligid. Hindi ko alam kung anong oras na, pero ramdam ko ang bigat ng hangin sa loob ng abandonadong bahay na tila mas lalo pang bumigat simula nang kami pumasok dito. Nilingon ko si Marco, ang aking matalik na kaibigan, na mahimbing pa ring natutulog sa aking tabi. Hindi ko maiwasang mapaisip sa kabaliwang sumagi sa aming isipan na dito kami magpalipas ng gabi. Noon pa man ay may usap-usapan na ang bahay na ito'y pinamamahayan ng mga espiritu. Ngunit sa likod ng aming mga isipan, marahil ay dala ng aming pagiging mapangahas na pagdesisyonan naming patunayan ang mga sabi-sabi. Muli kong iminulat ang aking mga mata at pilit na inaabot ang aking telepono upang tingnan ang oras. 3:00 estabi pantayif na maantin ng umaga. Ang oras ng mga multo, ayon sa mga sabi-sabi. Isang malamig na hangin
ang bumalot sa aking katawan, sapat na upang magpatindig ng aking balahibo. Hindi ko alam kung iyon ay dala ng aking imahinasyon, ngunit tila may presensyang nagmamasid sa amin. Sa gilid ng aking paningin, may naaninag akong anino sa may paanan ng kama. Hindi ko agad nagawang bumangon, kundi nanatili akong nakahiga, pilit na hinahaplos ang katinuan ng aking isip. Ngunit ang anino'y tila dahan-dahang nagkakaroon ng anyo. Isang matandang babae. May puting buhok at nakasuot ng lumang damit na animoy mula pa sa ibang panahon. Sumikip ang aking dibdib. Hindi ko magawang kumilos. Ang tanging nagawa ko ay ang titigan ng mga matang tila lumuluha ng dugo habang nakatitig sa akin. Naglalaro sa isip ko ang iba't ibang senaryo ng aming naging kapalaran sa lugar na ito. Baka nga totoo ang mga bali-balita. Baka nga hindi kami nag-iisa. Marco. Halos pabulong kong tawag sa aking kaibigan. Umaasang magigising siya. Ngunit tila ba ang aking boses ay kinain ng katahimikan ng gabi. Naglakad ang matandang babae palapit sa akin. Ang kanyang mga paay tila hindi lumalapat sa sahig. At ang bawat galaw niya'y tila may kasabay na malamig na simoy ng hangin. Sa bawat paglapit niya, nararamdaman ko ang aking sarili na unti-unting nawawalan ng lakas. Para bang ang kanyang presensya ay sumisipsip sa init ng aking katawan. Pinalitan ito ng malamig na takot. Nang siya'y halos nasa tabi ko na, bumalot sa akin ng isang napakalamig na espasyo. Ang kanyang boses ay bumubulong, ngunit walang tunog na lumalabas sa kanyang mga labi. Sa kabila nito, naiintindihan ko ang kanyang nais iparating. Isang kwento ng pighati, ng pagkawala, at ng pagkabilanggo sa lugar na ito. Naramdaman ko ang isang mainit na luha na dumaloy sa aking pisngi. Hindi ko alam kung iyon ay dahil sa takot o sa simpatyang nararamdaman ko para sa multo. Ngunit bago pa man ako tuluyang lamunin ng emosyon, isang malakas na ingay ang bumasag sa katahimikan. Ang lumang aparador sa gilid ng kwarto ay bumagsak at sa likod nito ay may isang pinto na hindi namin napansin kanina. Ang pinto ay dahan-dahang bumukas at mula sa dilim nito ay may lumabas na mga anino. Mga anak ng matandang babae, marahil. Nang makita ito ng matanda, isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. At ang kanyang mga matay naglaho kasama ng kanyang anyo. Kasunod nito, ang mga anino'y naglaho rin, na tila ba natagpuan na nila ang kanilang kapayapaan. Naiwan akong nag-iisa, nanginginig, at hindi pa rin makapaniwala sa aking nasaksihan. Ngunit bago pa man ako makapag-isip ng maayos, naramdaman ko ang isang kamay na humawak sa aking balikat. Anong nangyari? Tanong ni Marco. Sa wakas ay nagising na. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag ang lahat. Ang mga oras na iyon ay tila isang masamang panaginip na ayaw ko nang balikan. Ngunit kailangan kong subukang ipaliwanag, hindi lamang para sa sarili ko, kundi para rin sa kanya. Bago pa man ako makapagsalita, muling umaling-aungaw ang isang kalabog mula sa pinto na ngayon ay nakasara muli. At sa likod ng pinto, may narinig kaming mga yabag, papalapit sa amin. Hindi ito tapos. Sa pagmulat ng aking mga mata, bumungad sa akin ang kadiliman na tila ba nagpapakabayani sa pagpapalubog ng liwanag sa bawat sulok ng kwartong iyon. Unti-unti kong naramdaman ang malamig na simoy ng hangin na pumapaloob sa abandonadong bahay na tila bagay may nais itong ipahiwatig. Sa aking paglinga, ang unang bumungad ay ang aking kaibigan na si Marco, tulog na tulog pa rin sa kanyang pagkakahiga. Subalit may kakaibang presensya akong nararamdaman, isang uri ng presensyang nagpatayo ng aking mga balahibo. Sa paglipat ng aking paningin sa paanan ng kama, doon ko siya nakita, ang multo ng isang matandang babae, nakatayo at nakatingin ng diretso sa akin.
Ang kanyang mga mata ay tila ba naglalaman ng mga lihim na hindi ko mawari. Mga lihim na puno ng hinanakit at puot. Hindi ko maialis ang aking mga mata sa kanya. Kahit pa ang buo kong pagkatao ay nais ng tumakbo at magtago. Nagsimula akong huminga ng malalim. Pilit na pinapakalma ang aking sarili. Hindi ito totoo. Bulong ko sa aking sarili. Subalit ang malamig na hangin at ang paggalaw ng mga anino sa paligid ay tila nagsasabing kabaligtaran. Ang mga anino ay parang may sariling buhay. Nagsasayaw sa paligid ng matandang multo na parang mga alitaptap sa dilim. "Huwag kang matakot," narinig kong sabi ng matanda. Ang boses niya ay parang alingaw-ngaw ng isang panaginip na hindi mo matakasan. Hindi ko nais na manakit. Nais ko lamang na marinig. Sa kabila ng takot, naglakas loob akong magsalita. "Ano ang kailangan mo sa amin?" Tanong ko. Umaasang ang aking kakulitan ay hindi magdadala ng kapahamakan sa amin ni Marco. Ang kwento ko, sagot niya. Ang kanyang tinig ay puno ng pagdadalamhati. Ang aking kwento ay tila isang maling na isulat sa kasaysayan. At nais kong ituwid ito bago pa man tuluyang maglaho ang aking alaala. Sa likod ng aking isipan, naroon pa rin ang tanong kung totoo nga bang nangyayari ito. Subalit may bahagi sa akin na nag-udyok na makinig sa kanyang kwento. Sa pag-asang matutulungan namin siya at makakaalis na kami sa lugar na ito ng ligtas. Sinimulan niyang ikwento ang kanyang nakaraan. Isang buhay na puno ng ligaya at pag-asa hanggang sa ito'y maglaho dahil sa isang trahedya na hindi niya matakasan. Ang kanyang tahanan na ngayon ay aming pinasok na parang mga magnanakaw sa gabi, ay minsang naging pugad ng pagmamahalan at pagkakaibigan. Ngunit ito rin ang naging saksi sa kanyang mga pagdurusa at sa kanyang pagkamatay na puno ng misteryo at kirot. Habang nagsasalaysay siya, unti-unti kong nararamdaman ang bigat ng kanyang pinagdaraanan. Parang may mga eksenang naglalaro sa aking isipan. Mga alaalang sa isang iglap ay naging bahagi ng akin, kahit pa hindi ko ito naranasan. Nang matapos ang kanyang kwento, naramdaman kong may luhang pumapatak mula sa aking mga mata. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa awa at pag-intindi sa kanyang naging kapalaran. Paano namin matutulungan? Tanong ko, puno ng determinasyon na kahit papaano'y makatulong. Ang aking anak, sagot niya. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-asa na sa wakas ay makakamit ang katarungan. Siya ay nawawala at ang kanyang pagkawala ay puno ng kasinungalingan. Kailangan niyang malaman ang totoo. Bago pa man ako makapagsalita muli, biglang bumukas ang pinto ng kwarto at isang malamig na hangin ang pumasok na parang bagyong dumating nang walang babala. Ang mga anino sa paligid ay nagsimulang maglaho at ang matandang babae ay unti-unting naglaho kasama nito. Ang kanyang mga huling salita ay bumulong sa hangin. Salamat at was sa inyong pakikinig. Nang bumalik ang katahimikan, ako'y napaupo na lamang sa gilid ng kama. Iniisip ang sunod naming hakbang. Subalit bago ko pa man maisip ang aming gagawin, biglang nagising si Marco. Ang kanyang mga mata ay naglalaman ng takot at pagtataka. Anong nangyari? Tanong niya. Ang kanyang tinig ay nanginginig pa rin. Bago ko pa man maipaliwanag ang lahat, isang tunog ang bumasag sa katahimikan. Isang pagkalabog mula sa ilalim ng bahay. Agad kaming nagkatinginan ni Marco. Alam naming pareho na mayroong ibang tao o nilalang na nasa loob ng bahay na yon kasama namin. Habang bumubulong pa rin ang mga alaala ng kwento ng matanda sa aking isipan, kami ni Marco ay dahan-dahang bumangon, handang harapin ang susunod na kabanata ng aming pakikipagsapalaran sa loob ng bahay na ito. Ngunit sa likod ng aking isip, naroon ang isang tanong na hindi maalis-alis. Ang pagkakalabog ba na iyon ay isang babala
o isang paanyaya sa isang mas malalim na misteryo na kailangan naming tuklasin? Nang magising ako mula sa isang malalim na pagkakatulog, agad kong naramdaman ang malamig na simoy ng hangin na pumapasok sa mga siwang ng abandonadong bahay na aming pinagpasyahang tuluyan ng aking matalik na kaibigan, si Miguel. Nagising ako dahil sa isang kakaibang ingay, isang mahina at pabulong na pagtawag sa aking pangalan. Nagmulat ako ng mata at nakita ko ang isang figura sa paanan ng kama. Ang liwanag ng buwan na tumatagos mula sa sirang bintana ay sapat para makilala ko ang anyo ng isang matandang babae na nakatayo sa harap ko. Ang aking puso ay kumabog ng mabilis at bigla akong napasigaw. Sino ka? Si Miguel, na natutulog sa tabi ko, ay nagising at agad na tumayo mula sa kanyang pagkakahiga. Anong nangyayari? Tanong niya. Halatang gulat at antok pa. Ngunit bago ko pa man maipaliwanag ang nakita ko, ang matandang babae ay naglaho na parang usok na hinipan ng hangin. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag kay Miguel ang aking nakita. May babae. Matandang babae. Nanginginig kong sabi habang pilit na kinakalmante ang sarili. Nandito siya kanina sa paanan ng kama. Tumingin sa akin si Miguel na para bang sinusuri kung ako ba ay seryoso o nagbibiro lamang. Ngunit nang makita niyang hindi ako nagbibiro, napabuntong hininga siya at sinabing, "Baka nananaginip ka lang, kaibigan. Wala tayong dapat ikatakot." Ngunit alam kong hindi iyon panaginip. Ang malamig na pakiramdam na iniwan ng presensya ng matandang babae ay nananatili pa rin sa paligid. Gayunpaman, sinubukan kong kalmahin ang aking sarili at bumalik sa pagtulog. Ngunit bago pa man ako makatulog muli, narinig kong muli ang bulong. Ngayon ito'y mas malinaw at tila mas malapit. Tulungan mo ako. Nanginginig akong bumangon mula sa aking higaan. Narinig mo ba yon, Miguel? Tanong ko habang pilit na sinasala ang dilim ng gabi. Ngunit si Miguel ay tahimik na muli at tila nahulog na sa kanyang pagkakatulog. Napagtanto kong ako lamang ang nakarinig. Pinilit kong lakasan ang aking loob at lumabas ng silid. Ang mga sahig ng lumang bahay ay naglalangit-ngit sa bawat hakbang ko at ang malamig na hangin ay tila humahaplos sa aking balat. Sa paglalakad ko sa makipot na pasilyo, nakita ko ang mga lumang larawan na nakasabit sa dingding. Isa sa mga ito ay larawan ng pamilyar na muka, ang matandang babaeng nakita ko kanina. Sa ilalim ng larawan nakasulat ang pangalang Maria. Hindi ko maipaliwanag ang kabang nararamdaman ko, ngunit alam kong kailangan kong tuklasin kung sino si Maria at ano ang kanyang kailangan. Ang bulong ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa aking isip. Tila ba pinupuntahan ako ng mga salita nito sa kabila ng kawalan. Sa aking pag-iikot sa bahay, natagpuan ko ang isang lumang pinto na bahagyang nakabukas. Sa loob, nakita ko ang isang silid na puno ng mga alikabok at mga lumang kasangkapan. Ngunit sa gitna ng gulo ay may nakatayong isang lumang kahon. Nang buksan ko ito, nakita ko ang mga lumang liham at larawan ng isang pamilya. Sa bawat larawan, nandoon si Maria, tila mas bata at mas masaya. Habang sinusuri ko ang mga bagay sa loob ng kahon, naramdaman kong may malamig na hangin na dumaan sa aking tabi at ang boses na iyon ay muling narinig. Tulungan mo akong makahanap ng kapayapaan. Bigla kong naisip na baka ang kaluluwa ni Maria ay hindi matahimik at nais na may makaalam ng kanyang kwento. Ngunit bago ko pa man maiproseso ang lahat ng ito, narinig ko ang sigaw ni Miguel mula sa itaas. Agad akong tumakbo pabalik sa silid, puno ng kaba at takot. Pagdating ko, nakita kong nakaupo si Miguel sa gilid ng kama, namumutla at tila nawawala sa sarili. Anong nangyari? Tanong ko, puno ng pag-aalala. May nakita akong bata, sabi niya. Nanginginig ang boses. Nakatayo lang siya doon sa dilim, nakatingin sa akin.
Bago ko pa man maisip ang susunod na gagawin, narinig namin ang mga yabag sa labas ng silid. Ang mga yabag ay papalapit at hindi ko mapigilang isipin na ito ay ang bata na nakita ni Miguel. Ngunit nang balikan ko ang pinto, wala akong nakita. Ang bahay ay tila buhay, puno ng mga lihim at mga kaluluwang hindi matahimik, habang kami ni Miguel ay tahimik na nagtititigan. Parehong nag-iisip kung ano ang susunod naming gagawin. Biglang bumukas ang pinto ng silid sa isang malakas na ihip ng hangin. At doon, sa madilim na pasilyo, ay naroon muli si Maria. Ang kanyang tingin ay puno ng pakiusap at kalungkutan. May kailangan tayong malaman, sabi ko kay Miguel habang dahan-dahan kaming papalapit sa pintuan. Sa aming paglapit, biglang naglaho si Maria. Ngunit kasabay nito ay nabalot ng malamig na simoy ng hangin ang buong paligid. Isang hudyat ng mas malalim na kwento na naghihintay na matuklasan sa loob ng mga pader ng bahay na iyon. At sa pagkakataong iyon, napagtanto naming hindi namin magagawang iwan ang lugar na ito nang hindi nalalaman kung ano ang nangyari sa mga kaluluwang nabibihag dito. Pagmulat ng aking mga mata, agad kong naramdaman ang malamig na hangin na tila ba'y kumakapit sa aking balat. Pinilit kong bumangon mula sa pagkakahiga, ngunit tila ba'y may pumipigil sa akin. Ang buong paligid ay balot ng dilim at tanging anino ng buwan ang nagbibigay liwanag sa loob ng lumang silid na iyon. Sa paanan ng kama, nakita ko ang isang anyo na tila ba'y sumisinghap ng hangin. Nang unti-unti kong isaayos ang aking paningin, doon ko lang napansin ang hugis ng isang matandang babae na nakatayo sa paanan ng kama. Ang kanyang mga mata ay tila ba'y bumabaon sa aking kaluluwa at ang kanyang anyo ay lumulutang sa pagitan ng pag-iral at kawalan. Bumalik sa akin ang mga alaala ng mga kwentong narinig ko mula sa mga matatanda sa aming baryo tungkol sa multo ng isang matandang babae na di umano'y naninirahan sa abandonadong bahay na ito. Pilit kong iwinaksi ang takot, ngunit ramdam ko ang unti-unting pagkapit nito sa aking dibdib. Napatingin ako sa tabi ko, sa aking kaibigan, na mahimbing pa ring natutulog. Gusto ko siyang gisingin, ngunit natatakot akong makatawag ng pansin ng multo. Nang bumalik ang tingin ko sa matanda, narinig ko ang kanyang boses. Isang boses na tila ba'y nagmumula sa kailiman ng lupa, malamig at puno ng hinanakit. Wala na silang makikinig sa akin, aniya. Nagtataka man, hindi ko maiwasang makaramdam ng awa. Sa kabila ng takot, may bahagi sa akin na gustong malaman kung ano ang kanyang hinanakit. Baka, sa paraan ng pagtulong sa kanya, makalaya siya sa mundong ito. Ano ang nais mong sabihin? Ang tanong ko habang nanginginig ang aking boses. Sa halip na sumagot, siya ay dahan-dahang lumapit. Ang bawat hakbang niya'y tila ba'y dinig ko ang pagputok ng lumang sahig. Nang siya'y halos nasa gilid na ng kama, bigla siyang huminto at itinuro ang isang lumang aparador sa sulok ng silid. Doon, sabi niya, doon mo makikita ang katotohanan. Sa kabila ng takot, nagdesisyon akong bumangon at lumapit sa aparador. Ang bawat hakbang ay tila ba'y isang pagsubok ng aking tapang. Nang makarating ako sa harap nito, napansin kong may nakapatong na alikabok sa ibabaw ng kahoy na pintuan. Dahan-dahan kong binuksan ang aparador at nakita ko ang mga lumang damit na tila ba'y hindi na nagalaw ng maraming taon. Ngunit sa ilalim ng mga damit, may isang kahon na tila ba'y hinihintay na mabuksan. Nang buksan ko ang kahon, nakita ko ang isang lumang diary. Ang mga pahina nito'y naninilaw na sa katandaan. Habang binabasa ko ang bawat salita, unti-unting nabuo sa aking isipan ang kwento ng kanyang buhay. Isa siyang babaeng minahal ng isang lalaking hindi siya pinakasalan. Ang kanyang puso'y nabigo at siya'y nagdusa sa kanyang pag-iisa
hanggang sa kanyang huling hininga. Naramdaman kong bumigat ang aking dibdib. Sa isang iglap, nawala ang multo ng matandang babae. Ngunit naiwan ang kanyang mga alaala sa akin. Napatingin ako sa aking kaibigan na ngayon ay nagising na rin. Anong nangyari? Tanong niya. Halatang gulat at nag-aalala. Wala, sabi ko. Panaginip lang. Subalit alam ko sa puso ko na hindi iyon basta panaginip lang. Nang lumabas kami ng silid, naramdaman ko ang paggaan ng aking pakiramdam. Para bang ang bahay na ito ay nagkaroon ng bagong simula. Habang papalabas kami ng abandonadong bahay, may narinig kaming kaluskos sa likod. Pareho kaming napalingon at nakita namin ang isang pamilyar na anyo, ang matandang babae. Ngunit ngayon ay may ngiti sa kanyang labi. Tumango siya sa amin bago tuluyang maglaho. Ang buong karanasan ay tila isang bangungot na hindi ko malilimutan. Subalit sa kabila ng takot, alam kong may nagawa akong mabuti. Ngunit sa huling paglingon ko sa bahay, may napansin akong kakaiba. Sa bintana ng ikalawang palapag, may isa pang anino na nakatingin sa amin. Isang anino ng isang bata, nakangiti, at tila ba'y naghihintay. Sino siya? At bakit siya naroroon? Hindi ko alam. Ngunit alam kong ito'y hindi pa tapos. Ang bahay na ito ay tila may mga lihim na hindi pa handang isiwalat ng tuluyan. Muli kaming naglakad palayo, ngunit sa isip ko'y naglalaro ang mga tanong na walang kasagutan. At sa dulo ng kalsada, habang papalayo kami, narinig ko ang isang batang tinig na humahabol sa amin, "Huwag niyo akong iwan." Nagising ako sa isang malalim na pagkakahimbing dahil sa isang kakaibang ingay. Ang tunog ay tila pagkaluskos ng mga paa sa lumang sahig na kahoy, kasabay ng malamig na hangin na parang humahaplos sa aking balat. Unti-unti kong iminulat ang aking mga mata habang pumapailan lang ang liwanag ng buwan mula sa sirang bintana. Nang bumalik ang aking kamalayan, natagpuan ko ang aking sarili sa loob pa rin ng lumang bahay na iyon, kasama si Marco. Nasa tabi ko pa rin siya, mahinang humihilik, tila hindi nagagambala ng ingay na gumising sa akin. Napansin ko ang makapal na alikabok na nakapalibot sa amin, tila ba'y matagal nang walang ibang tumuntong sa lugar na ito. Ngunit sino ang naglalakad sa itaas? Pinilit kong bawiin ang katinuan ng aking diwa habang sinubukan kong alalahanin kung paano kami napadpad sa kalagayang ito. Naalala ko ang aming pagpasok sa bahay kaninang hapon, sa isang pagbibiro na nag-ugat sa isang kwentong kinatatakutan namin noong mga bata pa kami. Ang sabi ng mga matatanda, may multo ng isang matandang babae na naglalakbay sa lumang bahay na ito. Naghahanap ng kanyang nawawalang anak. Subalit, sa tingin ko noon, katang-isip lang ang lahat. Nang bumalik ang ingay, mas naging malinaw ito. Parang may kumakaluskos sa taas ng hagdanan, papalapit sa aming kinaroroonan. Tumayo ang balahibo ko sa batok at tila may pumipigil sa akin na gumalaw. Nangingibabaw ang takot sa aking dibdib, ngunit alam kong kailangan kong tuklasin kung ano ang nangyayari. Maingat kong iniangat ang aking katawan, siniguradong hindi magigising si Marco. Dahan-dahan akong lumakad, papunta sa pintuan ng kwarto. Ang mga yapak ko'y tila naglalakad sa ulap, ayaw makalikha ng kahit anong ingay. Sa bawat hakbang, mas lalong lumalakas ang ingay mula sa itaas, at tila ba may malamig na hangin na humahampas sa akin tuwing ako'y umuusad. Nang makarating ako sa pintuan, sinilip ko ang labas. Ang lumang hagdanan ay mistulang umaalulong sa bawat paggalaw ng hangin. Ngunit sa itaas, may anino ng isang babae. Ang kanyang anyo ay halos hindi matukoy. Ngunit ang kanyang presensya ay ramdam ko sa bawat himaymay ng aking pagkatao. Huminga ako ng malalim at pinilit na lakasan ang loob. Kailangan kong malaman kung sino o ano ang naroroon. Dahan-dahan akong umakyat
Ang bawat yapak ay nagiiwan ng kaunting ingay na nag-aalangan akong iparinig. Ang anino ay hindi gumagalaw, ngunit ramdam kong ako'y pinagmamasdan nito. Nang marating ko ang itaas ng hagdan, tumambad sa akin ang isang pinto na bahagyang nakabukas. Sa likod nito, naroon ang anino na tila naghihintay sa akin. Ang aking puso ay parang tambol na bumubulusok sa aking dibdib, ngunit hindi ako umatras. Dahan-dahan kong itinulak ang pinto at pumasok sa loob ng kwarto. Sa loob, nakita ko ang isang matandang babae. Nakatayo sa paanan ng isang lumang kama. Ang kanyang mga mata ay tila puno ng lungkot at pangungulila. Ngunit may kakaibang liwanag sa kanyang mga mata na tila ba nagtatanong, "Ikaw ba ang hinahanap ko?" Tanong niya sa isang boses na tila bulong ng hangin. Napalunok ako. Hindi sigurado kung paano sasagot o kung dapat ba akong sumagot. Ngunit bago pa man ako makapag-isip, biglang nagbago ang kanyang anyo. Ang kanyang mukha ay naging marahas at ang kanyang mga mata ay nag-apoy sa galit. Tumalikod ako para tumakbo, ngunit naramdaman kong tila may malamig na kamay na humawak sa aking braso. Pinipigil akong makaalis. Ang takot ay bumalot sa buong pagkatao ko at ang tanging nagawa ko ay sumigaw. Ngunit sa aking paglingon, wala nang matandang babae. Sa halip nakita ko ang aking sarili sa isang salamin. Ang aking sariling anyo na nakatingin sa akin na tila may sinasabi. Ang aking refleksyon ay ngumiti, ngunit hindi ito ang aking pumngiti. Bumalik ako sa kwarto kung saan natutulog si Marco, ngunit sa aking pagpasok, hindi siya naroon. Ang kama ay walang laman, at ang alikabok ay tila hindi nagalaw. Naglakad ako palapit, at sa aking pagtingin sa ilalim ng kama, may nakita akong sulat na tila isinulat ng isang bata. "Natagpuan na kita," ang sabi ng sulat. Ang kamay ko ay nanginig habang hawak ang papel, at ang mga salita ay tila naglalaro sa aking isipan. Sino ang nakasulat nito? At nasaan na si Marco? Ang mga tanong ay nag-uudyok sa akin na tuklasin ang kasagutan. Ngunit bago pa man ako makapag-isip ng susunod na hakbang, narinig ko ang isang bulong mula sa likod ko. "Hindi ka nag-iisa," sabi ng boses na puno ng pag-aalala. Sa paglingon ko, ang matandang babae ay naroon muli. Ngunit ngayon, kasama niya si Marco, at pareho silang nakatingin sa akin, may ngiti sa kanilang mga labi. Hindi ko alam kung ano ang susunod na mangyayari, ngunit ang alam ko, hindi pa tapos ang kwento namin sa loob ng abandonadong bahay na ito. Sa gitna ng dilim at katahimikan ng gabi, ako ay bigla ang nagising sa di maipaliwanag na ingay. Parang humahampas na mga bintana o marahang mga yabag sa pagitan ng mga lumang sahig na kahoy. Sa kabila ng pagkakahimbing, agad akong bumangon at iniikot ang aking paningin sa loob ng lumang silid na tinutulugan naming magkaibigan sa abandonadong bahay. Ang mga anino ng mga puno sa labas ay gumagalaw sa bintana, tila mga kamay na kumakaway na may dalang babala. Sa paanan ng kama, may nakita akong anyo ng isang matandang babae. Hindi ko maipaliwanag kung bakit hindi ako nakakilos agad. Parang may malamig na hangin na pumigil sa akin. Nakatayo siya roon, nakasuot ng puting baro na tila ba'y mula pa sa sinaunang panahon. Ang kanyang mukha ay maputla, at ang mga mata ay tila walang buhay, ngunit may kakaibang ningning na nagmumula roon. "Sinong nandyan?" tanong ko, subalit walang sagot. Narinig ko na lang ang marahang hagihik, isang tunog na nagpatindig ng balahibo ko. Napatingin ako sa gilid kung saan naroon si Ben, ang aking matalik na kaibigan. Mahimbing pa rin siyang natutulog. Tila ba hindi niya nararamdaman ang kakaibang presensyang naroroon. Lumunok ako ng laway, pilit na pinapakalma ang sarili. "Ben, gising." Bulong ko sa kanya habang marahan siyang nyuyugyog.
Subalit tila ba'y mas malalim ang kanyang pagkakatulog kaysa karaniwan. Sumulyap ulit ako sa matandang multo, na ngayon ay unti-unting lumalapit sa akin. Ang kanyang mga paa ay hindi humahakbang, kundi tila lumulutang lamang sa hangin. Habang papalapit siya, may naramdaman akong malamig na hangin na bumalot sa paligid ko. Sa kabila ng takot, sinubukan kong mag-isip ng paraan para makalabas sa sitwasyon. Naalala ko ang mga kwento tungkol sa mga multo sa abandonadong bahay na ito na madalas na ikwento ng mga matatanda sa aming bayan. Sinasabing ang bahay na ito ay pagmamay-ari ng isang mayamang pamilya na bigla na lamang naglaho. Sinasabing ang matandang babae na ito ay ang ina ng pamilya, na hanggang ngayon ay nagbabantay pa rin. Habang ako'y nag-iisip, bigla akong nakaramdam ng malamig na kamay na humawak sa aking braso. Napabalikwas ako at napatingin sa matanda. Ang kanyang bibig ay bumuka, subalit sa halip na boses, isang malamig na hangin ang lumabas, kasabay ng mga salitang hindi ko maintindihan. Parang mga salitang Latin o isang sinaunang wika na hindi ko pa naririnig. Nang biglang may narinig akong tunog ng pagkalampag mula sa ibaba. Nawala ang atensyon ko sa matanda at napatingin ako sa pintuan ng silid. May kung anong puwersa na tila humihila sa akin pababa. Sa kabila ng takot, bumangon ako mula sa kama. Iniwan si Ben sa kanyang pagkakahimbing. Habang naglalakad ako palabas ng silid, naramdaman ko ang malamig na simoy ng hangin na tila sumusunod sa akin. Sa bawat hakbang ko sa lumang hagdan, lumalakas ang tunog ng aking mga yabag, na tila ba'y sinasabayan ng mga hakbang ng hindi nakikitang nilalang. Pagdating ko sa ibaba, nakita ko ang dati maluwang na sala na ngayon puno ng mga anino. Sa gitna nito, may isang lumang piano na tila kusang tumutugtog. Ang musika ay malungkot, puno ng pangungulila. Sa tabi ng piano, nakita ko ang isang lumang larawan ng pamilya. Ang mga mukha nila ay tila pamilyar, ngunit hindi ko matukoy kung saan ko nakita. Isang malamig na hangin ang dumaan at ang larawan ay nahulog mula sa pagkakasabit nito. Pinulot ko ito at doon ko napansin ang isang nakatagong mensahe sa likuran. Bantayan mo ang lihim, huwag hayaang makawala. Hindi ko maintindihan ang kahulugan nito, ngunit naramdaman ko ang bigat ng babala. Bigla na lamang nagbago ang paligid. Ang mga pader ay nagsimulang magbago ng kulay, tila ba'y may mga anino na gumagalaw mula dito. Ang mga bintana ay nagsimulang bumuka at bumagsak, habang ang musika ng piano ay lalong bumibilis. Hindi ko na alam kung ano ang susunod na mangyayari. Ngunit sa isang iglap, bigla akong nakaramdam ng pagkahilo at ang paligid ay unti-unting nagdilim. Nang ako'y magising, nandoon ako sa parehong silid, ngunit wala na si Ben. Ang kama ay malamig at walang bakas ng aking kaibigan. Sa paanan ng kama, naroon muli ang matandang babae. Ngunit ngayon, may hawak siyang lumang susi at sa kanyang mga mata ay may pahiwatig ng isang sekreto na kailangan ko pang tuklasin. Ang mga tanong ay sunod-sunod na pumasok sa isip ko. Ano ang lihim ng bahay na ito? At saan na napunta si Ben? Ang malamig na hangin ay tila bumulong sa akin ng mga sagot na hindi ko pa matutukoy. Ngunit isa lang ang sigurado. Kailangan kong malaman ang katotohanan bago pa tuluyang mawala ang lahat.